kaya hindi nakakapagtapos ng pag-aaral yung ibang kabataan? Siyempre, number one is financial. Pangalawa, katamaran. Tapos, pangatlo, hindi siguro nakakapag-comply ng mga requirements kung ano man yung kailangan. Pero kapag nag-aaral ka lang naman, hindi lang naman sapat na tuition fee, may panggastos ka. Dapat may panggastos ka sa mga gamit, gano. Parang yung gobyerno dapat bawat paaralan talaga, i-check nila kung ano bang sinusunod bang mga guidelines, gano'n. Ayan, Lorraine, naririnig natin ang mga kuro-kuro ng mga kababayan natin kung bakit tumitigil sa pag-aaral ng mga bata. Naalala ko naman, Chairman, nung bata pa ako, yung mga classmates ko nakakasakit. So, they transfer schools at saka sa middle of the school year, they choose to stop na lang kasi parang yung nagbabayad sila, parang sayang. Kahirapan na madalas na itinuturong dahilan. Noong ako'y nasa public school pa, huminto yung iba para tumulong sa mga magulang. Noong ako naman nasa private school, marami naman na naghihintay ng petisyon papuntang Amerika. Dahil matagal ang proseso, inaabot sila ng ilang taon bago pumunta sa Amerika. And let us not forget those who have been caught in the middle of armed conflict. Affected talaga because they have no choice but to run away. So kaya mga beauty queen, kapag tinanong kami kung anong wish namin, yung top priority or yung top choice namin is world peace. Tama ka, Lorraine. At naririnig ko rin kapag kinukuha akong judge sa mga beauty pageants, ang sinasagot ng mga kandidata to preserve the environment. Dahil maraming bata na biktima ng kalamidad gaya ng Yolanda ay huminto na rin sa pag-aaral dahil nawasak na ang kanilang paaralan, tahanan, at pati na rin ang mga kabuhayan. Pero bakit doon sa mga hindi tinamaan ng dilubyo o naapektuhan ng kaguluhan ay mataas pa rin ang dropout rates? Panoorin natin ito. Malaking porsyento ng mga dropout sa elementary at high school ang isinisisi sa isang dahilan. Kahirapan, financial, talagang mahirap talaga sila, nagkakaroon ng problema sa pamilya. Na talaga hindi nakakapasok, wala silang pamasahe. Usually nakikita ko ito sa pag nag-home visitation. Gusto na mag-aral, nakakapasan ng pera. Sa mga probinsya, na mga bata ay tumitigil sa pag-aaral upang tumulong sa paghahanap buhay. Ngunit bukod sa kahirapan, meron pang isang dahilan sa pagda-drop out. Broken family yung isang bata, kaya nagre-rebelde yung isang bata. Yung may financial, capable, usually ang magulang nasa ibang bansa, nagluloko naman. So, hindi alam ng magulang na hindi na pumapasok, maalaman na pag nag-home visit kami. Kapag ganyan, papasok siya sa ating public high school, junior high school, yan naman po ay libre. So yun po siguro pwede nating sabihin, ang suporta ng Estado sa ating mga kababayan, kahit sino man na nais pumasok sa pampublikong paaralan, dahil wala naman pong dapat bayaran sa ating mga pampublikong paaralan. Mayroon pong mga pamahalaang lokal na nagbibigay din ng karagdagang ayuda sa pamamagitan ng pagbibigay ng baon, school supplies, school bag. Personal hygienes, sample mga pulbo, gano'n. Then, notebook, papel. Hindi naman po siguro dun sa paraan na, kumbaga parang namumuliti ko sila, gano'n. Talaga daw pong magbibigay sila ng mga gano'n. Halimbawa po sa notebook, syempre may mga ibang estudyante na mga magulang nila hindi maka-afford na makabili ng ganyong notebook. Ganun. Mas maganda na lang yung kusa na lang nilang binigay sa school, mga ganun. Parang walang negative side, yung walang issue, walang masasabi yung ibang tao. Bigay siya ng mga uniform. Kasi yung binigay naman nila hindi naman kasya. Sari-saring mga kuro-kuro ang lumulutang pero minsan ang mga debate ay tinatabunan ng totoong issue. Ang karapatan ng bawat kabataan na makakuha ng edukasyon. Bukod sa pinansyal na dahilan, may isa pang dahilan kung bakit humuhinto ang mga batang nag-aaral sa basic education, ang kawalan ng interes sa pag-aaral. Ang nakikita kong dahilan yung pagkakating classes ng bata. At syempre, hindi mo naman maiwasan yun dahil may barkada siya. Puro po dahil sa kulang po sila sa determinasyon. Kasi focus lang naman po yan sa pag-aaral. Kung determinado ka talagang mag-aral, wala naman po imposible. Meron namang mga batang natatakot pumasok dahil sa isang problema na ngayon lamang natukoy, ang bullying.
patuloy na pinag-iigting ng ating kagawaran ng edukasyon sa pamamagitan ng ating Yusek Albert Muyot sa buong Pilipinas. Sila po ay nagsasagawa ng mga training seminars. Nire-replicate po ito sa ating mga paaralan. Yung mandato na dapat ang lahat ng mga paaralan, pampubliko man o pampribado, ay magkaroon ng anti-bullying or child protection policy ay mahigpit nating ipinapatupad. Kung dati, pinapagkibit balikat lamang ang bullying, ngayon isa na ito sa seryosong suliranin na tinututukan ng kagawaran. Napaliwanag sa lahat ng mga mag-aaral kung ano ba ang bullying. Napakahalaga kasi na naunawaan ng bata kung ano ba ang konsepto ng bullying. Baka kasi minsan hindi alam ng bata o maski ng mga guro o ng kawani ng ating kagawaran na yung paulit-ulit halimbawa ng pagtutukso ng bata sa isang bata, baka akala nila usap yung bata lang yan. Ngunit sa batas, sa polisiya, sa alituntunin ng kagawaran, yan po ay bullying na at dapat tigilan kaagad. Mahalaga rin na malaman ng batang nambubuli na siya pala'y nambubuli dahil baka akala niya laro lamang yon. Maliban sa academics, sari-saring aktibidad ang ginagawa para mahikayat ang mga bata na manatili sa paaralan. Isa sa pinalakas ng DepEd ay ang mga sports program. Paglalaro ng isang palakasan o sport ay talagang dapat tanggapin nating lahat na kinakailangan ng hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi ng lahat ng sambayan ng Pilipino. Para sa ating mga mag-aaral, para sila ay masabing yung tinatawag na holistically developed. They should not only be good academically, but they should be physically well. And how could they be physically well by the best way is to engage in sports. Pasan yung konsepto ng teamwork, maunawaan nila na ito rin ay dapat ginagawa sa totoong buhay. Kapag may mga kasamahan sila, hindi pwedeng nagkakanya-kanya sila. Kailangan may teamwork sila. Yung konsepto na kapag ikay natalo sa isang laro, kinabukasan huwag ka dapat mawalan ng pag-asa. Pag-usahin mo sa halip ang iyong paglalaro para manalo pagkatapos mong matalo, bumangon pagkatapos mong madapa. Yan din ang kinakailangang disiplina o pagpapahalaga na mayroon ang bata sa totoong buhay. Kapag mayroon kang failures in life, you should know how to stand up and try to succeed. Ang basic education ay natututunan sa elementary at high school ay mahalagang pundasyon sa ating buhay. Dito tinuturo ang mga kaalaman na kailangan natin sa araw-araw na pamumuhay at sa pakikisalamuha sa ating komunidad. Ang ating pong kagawaran ng edukasyon, pangunguna po ng ating kalihim brother Armin Luistro, ay nagpapatupad po ng iba't ibang programa na naglalayong magkaroon po ng tinatawag na access ang lahat ng ating kababayang Pilipino, may kaya man o wala, sa dekalidad na basic education. Napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Kaya para sa mga magulang at sa mga mag-aaral, huwag po natin palagpasin ang pagkakataon ito. That is true, Chairman. Kaya sa mga kabataan, let's focus on sharpening our skills and developing a good attitude while we're in school. Tama yan. Pinapaalalahanan natin ang mga kabataan na madalas gumimik o kaya maglakwatsa. Sa darating na pasukan, pahalagahan ninyo ang bawat oras sa paaralan dahil dito nakasalalay ang inyong kinabukasan. Ayan mga bagets, makinig kayo sa advice ni Chairman Francis ha. Kasi speaking of making of our time, mayroon tayong na-interview na isang 45 years old na graduate ng Alternative Learning System or ALS. Kahit may edad na, bumalik pa rin sa eskwelahan. So, kaya natin lahat. Watch this. Labing-limang taong gulang pa lamang si Federico Palines nang siya ay nagkaroon ng malubhang sakit. Nakaligtas man, hindi na gumaling ang kanyang mga binti kung kaya't siya ay naging lumpo habang buhay. Sa doktor po, encephalitis. Yun daw pong utak po natin may 4 na parte, panggalaw, panlasa, pangamoy, panghita. Yung panggalaw po ang naapektuhan. 2 dagok ang naranasan ni Federico na hindi siya muling makalakad at nang hindi siya muling makapag-aral. Gusto ko po talaga makatapos ng kahit high school.
Nagkasakit nga po ako, nahinto po. Noong taong 2013, may nag-imbita sa kanya na pumasok sa ALS o Alternative Learning System, isang programa ng pamahalaan na suporta daw ng Iglesia ni Cristo. Nataon po na naging miyembro po ako ng INC. Tapos po, naikwento ko po nung sakto pong babautismohan ako, nasabi po sa akin nung nag-aakay sa akin na meron na itong programang ALS ang ano natin . Sabi ko, sige nga po, pagka po i-ano niyo po ako. Sa ilalim nito ay nabigyan siya ng pagkakataon na tapusin ang ika-4 na taong naiwan sa high school. Siyempre po, pagka po yung hindi ka tapos ng high school, undergraduate ka, ngayon po nakakaano ko ng napipill up ko po na tapos ako ng high school, malaki pong bagay. Ang guro ni Federico ay isang private school teacher at nag-volunteer sa proyektong ito ng kapatiran. Alternative Learning System, isa po itong programa ng Department of Education. Kaya lang po, sa amin po kasi, affiliated po kami sa Iglesia ni Cristo. Nandun po yung willingness nila na makapagtapos pa rin po ng pag-aaral. Kasi po sila mga out of school youth na talagang hindi po nabigyan ng pagkakataon na makapagtapos sa iba't ibang kadahilanan po. Yung iba po sa kanila, walang sapat na kakayanan financially. Yung iba po, napilitang maghinto. So, sa tulong po ng ALS, nabigyan po sila ng chance para maabot yung isa sa mga pangarap nila na makapagtapos po ng pag-aaral. Kahit hindi makalakad, pinilit niyang umusad. Pero po nung time nga po na nandun na ako, medyo nahihirapan po ako dahil kasi po, pagka po papasok ako, hindi po pwede na hindi ako sunduin. Pero po yung mga kaskwela ko, sinatsaga po akong pag may pasok po ako susunduin, bababa ako, ihahatid ako rito. Si Kat Hidalgo, Arturo Hidalgo po. Iyon po ang actually tumutulong po sa kanya, naghahatid sundo po kapag ka po araw ng pasok namin. Kahit mahigit 40 anyos, pinilit niya makatapos. Dahil po sa nagkaganito nga po ako, para po bang hindi ko po matanggap na wala akong mararating. Gusto ko po may marating kahit papano. Kaya nga po nagsusumikap ako mag-drawing para po meron akong marating. Noong taong 2014, si Federico ay nagtapos na sa mataas na paaralan. Matapos ang graduation, hinarap niya ang kanyang hilig, ang pagpipinta. Isang kaibigan niya ang tumulong sa kanya na maisama sa exhibit. Nung una ay walang bumibili, ngunit ng kalaunan ay may bumili na sa mababang halaga hanggang sa tumaas ang presyo ng mga ito. Taon-taon ay may solo exhibit si Federico sa isang mall sa Baliwag. Nakilala na rin ang pintor na sa kabila ng kanyang kapansanan ay nagawang pagyamanin ang kanyang husay sa sining ng pagpipinta. Nagkasunod po. Nabigyan po ako ng exhibit. Tapos po yung pangarap kong gusto kong makataas ang high school na ibigay. Kaya po sabi ko, pag may hiningi ka sa Diyos, hindi agad ibibigay. Ibibigay sa iyo sa tamang oras, sa tamang pangangailangan mo. Ang Brother Aimee Luiso ay may campaign na halimbawa yung Abot Alam program. Hindi lamang yung off-school age, maski yung lampas na ng school age na hindi nakatapos ng basic education ay makatapos sana. Ang kinakailangan po lamang, ang ating pong hinihiling ay makipag-ugnayan ang ating mga magulang, ang ating mga kababayan sa inyo pong pinakamalapit na paaralan o sa Schools Division Office at alamin kung ano po yung mga programa ng ating kagawaran para po matuto ang ating mga anak o kung hindi ang ating ang mga anak, tayo po mismo ang ating mga kakilala para makapagtapos po ng basic education.